Para mapabilis ang daloy ng trapiko sa EDSA, balak ng MMDA na gawing halinhinan ang mga bus stop noon. Pero paano ka lang ito dadaan pa raw sa maraming konsultasyon. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mahigit 2 dekada ng bus driver si Levi. Dahil halos buong araw siyang bumibiyahe sa EDSA, inis daw siya sa bumper-to-bumper na traffic. Na lalo pa raw pinabagal ng mga kasama niyang halos pumila sa bawat intersection para makakuha ng pasahero. Hindi na kami nakakakota. Hindi na nakakakota. Dahil Siksika na. pag siksikan, hindi kayo nakakapagsakay. Ganun na nga. Pag hindi ko kayo kumukota, ano nangyayari? Ay bawas porsyento namin. Ang plano ngayon ng MMDA, hatiin sa 2 set ang mga bus stop sa EDSA. Isa para lang sa mga biyaheng Alabang o Bus A at isa naman para lang sa mga biyaheng Baclaran o Bus B. Sa ngayon, magkatabi sa yellow lane ang bus stop ng mga Bus A at B. Pero sa bagong sistema, gagawing halinhina o alternate ang bus stop na pwedeng tigilan ng buses A at B. Pero pareho silang pwedeng magsakay sa Julia Vargas sa may Mega Mall at SM North Bus Bay kung saan mataas ang bilang ng pasahero. Sa ngayon po kasi, yung bus stop natin, bawa isang bus stop, lahat ng bus tumitigil doon. So magde-designate tayo ng bus na pwede lang tumigil doon sa bus stop na yon. Sa sistemang ito, pipiliin lamang ng mga pasahero ang mga bus na patungo sa kanilang destinasyon. Ganito kasimple yan. Merong mga elevator na lahat ng floor tinitigilan. Pero hindi naman bababa doon sa floor na yun yung pasahero ng elevator. So ang mangyayari niya, kung ang punta mo ay 7th floor, diretso ka na dapat sa 7th floor. So yung bus stop A, may mga designated areas lang na pwedeng sakyan at pupuntahan na destinasyon ng pasahero. Pero dadaan pa raw sa maraming konsultasyon ang bagong sistema bago ipatupad. Nais naman munang pag-aralan ng Integrated Metropolitan Bus Operators Association o IMBOA ang panukala. Sabi naman ng Metro Manila Bus Operators Association o MetroBOA, makakatulong sa kanila ang proyektong ito ng MMDA. Kami po ay sumusuporta sa mga ganitong adikain ng ating chairman, MMDA chairman, para po masolusyonan ang ating trapiko. Pero ano naman kaya masasabi ng mga commuter sa planong ito? Kung sa tingin ng MMDA, makakatulong yan para maiwasan yung traffic, di okay lang, pwede naman sumunod. Hindi advisable yan. Bakit? Mahirap yan. Bakit po? Ba't po mahirap? Palipat-lipat ka. Paano kung galing ka sa isang lugar lang, then kailangan mo pang pumunta sa kabilang portion para pumunta lang sa lugar na yun. Eh samantalang yung bus dadaan naman dito. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras.